Narito naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang balita. Halos 400 ang patay ng magka-stampede sa isang isla sa Cambodia. Bigla umunong nagkagulo at nagtakbuhan ng mga tao sa kasagsagan ng piyesta para sa pagtatapos ng panahon ng tag-ulan. Nag-umpisa raw ang stampede nang himatayin ang ilang tao. Samantala, tumaas ang presyo ng tinapay, piso kada loaf bread at 50 sentimos kada 10 pirasong pandesal ang dagdag presyo. Paliwanag ng DTI, ang price hike ay bunsod ng pagmahal ng harina na isa sa mga sangkap sa paggawa ng tinapay. Sa iba pang balita, isinugod sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City ang aktor na si William Martinez matapos ma-stroke. Ayon sa may bahay ni William na si Yayo Aguila, bigla na lamang nagreklamo ng pananakit ng ulo ang aktor kahapon. Sa ngayon ay nasa intensive care unit si William at nakatakdang sumailalim sa series of tests para malaman ang kanyang kondisyon. Samantala, may itinakda ng petsa at lugar para po sa kasal ni na British Prince William at Kate Middleton. Gaganapin ang royal wedding sa April 29, 2011. Mismong sina Prince William at Kate ang pumili ng petsang ito dahil gusto nila ng spring wedding. Ang venue naman sa makasaysayang Westminster Abbey kung saan idinaos po ang seremonya para sa libing ni Princess Diana noong 1997. Isang taon matapos maganap ang Maguindanao Massacre, hindi pa rin natatagpuan ang operator ng backhoe na pinaniniwala ang ginamit sa paglilibing ng mga biktima. Kung mahanap lang daw si Hamid Delayuden, posibleng makatulong siya sa paglutas sa kaso. Saksi si James Velasquez. Umaandar pa raw ang backhoe na ito ng dating otoridad sa massacre site noong November 23 noong isang taon. Isa sa mga pangunahing imahe ng brutal na Maguindanao Massacre, ang backhoe na ito na nakapangalan kay Andal Ampatuan Sr. ang pinaniniwala ang ginamit sa paghukay at paglibing sa halos 6 na sibilyan sa bayan ng Ampatuan. Kung nakapagsasalita lang ang mga sasakyang ito, matagal na siguro nalutas ang kaso ng Maguindanao Massacre. Kaya naman isa sa itinuturing na susi ng pulisya ay ang paglantad ng driver ng backhoe na ito para tumayong testigo sa kaso. Pero makalipas ang isang taon, wala pa rin impormasyon ng mga otoridad sa kinaroroonan ng driver na si Hamid Delayuden na empleyado raw noon ng Provincial Engineers Office sa Maguindanao. Bukod sa backhoe, nakagarahe rin sa Regional Office 12 ng General Santos City ang mga sasakyang inilibing din ng mga salarin. Narito ang L300 van ng istasyong UNTV na matapos paulanan ng bala, ibinaon pa ng halos 20 talapakan sa lupa. Sakay nito si Victor Nunez, senior correspondent ng UNTV, ang kanyang cameraman na si Macmac Ariola, ang video editor na si Julito Evardo at ang kanilang driver na si Janel Chamson. Ang itim na SUV ng DZRH na lula ng local radio reporter na si Henry Araneta. Narito rin ang pulang Toyota Vios at asul na Tamaraw FX sa sinakyan ng mga sibilyan. Kapwa nakaluwa ang makina at pyesa sa tindi ng pagkasira. Mga dambuhalang pipinsaksi kung ituring sa krimeng pilit ibinaon sa libon. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Ang sama-sama natin saksihan, dating American Idol Judge Simon Cowell nagsalita na tungkol sa pumalit sa kanyang si Steven Tyler. At tunghayan ang higanteng eco-friendly Christmas tree sa Pasay City. Balitang hatid, nag-iisang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi. Hangad ng saksi at Nido 3 Plus, ang walang kinikilingang pagbabalita para sa